Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys, ay pag-uusapan natin kung paano i-change PIN ang ating bagong BPI card or BPI ATM card. At mamaya, pag-uusapan din natin kung ilang days lang yung palugit nila para ma-change PIN natin yung ating card at kung ano yung mangyayari kung hindi natin ito na change PIN. So, 'di ba? Pagkuha sa araw na 'yan na kumuha tayo ng card, hindi naman agad-agad na sa araw din na 'yan ay i-release nila yung BPI card, hindi. So, in my case, pinababalik nila ako after 1 week. So, kumuha ko ng ATM card January 19. So, after 1 week or 7 days, And that is January 26, bumalik ako doon sa BPI branch kung saan ako kumuha ng card. So, ayun, after 7 days, nirelease na yung aking BPI card. At sabi nga doon, na i-change PIN ko nga kaagad. Tapos, yung instruction ng pag-change PIN andyan sa loob ng sobre. So, ito yung sobre na yun guys, ayan. Sa loob ng sobre nito, andyan na yung ating bagong BPI card. Meron din ditong mga some informations all about BPI card. And then ito yung tinatawag na PIN mailer. Ito siya. Ito yung tinatawag na PIN mailer. Bali dalawang ano yan. Meron pa yan sa ilalim. Bali ang tawag nito. Bubuksan mo lang yan sa loob, andyan yung instruction kung paano kayo mag-change PIN kung hindi nyo pa alam kung papaano. So, naglagay sila dyan ng instruction para sa mga first timer. So, malaking tulong siya guys kasi nga ako, although dati, kumuha na ako dati ng BPI card, yung nauna kong trabaho. Bali, pangalawa ko na to ngayon na pagkuha ng BPI card. Kaso nakalimutan ko na kasi way back 2017 pa yun eh. So, ngayon 2024 na almost 7 years na. Yan. So, sa loob nitong mailer na to, yung color gray, andyan yung instruction kung paano nyo i-change yung PIN. So, yung ating bagong guys, itong ating bagong ATM card, meron niyang nakaset na temporary PIN. So meron silang binigay sa atin or sinet dito sa ating bagong card na temporary PIN. 6 numbers siya na nakalagay dito sa color gray nito. Andyan sa instructions din sa baba. So ito yung sample guys. So bali ito yun siya. Kapag bubuksan nyo, andito siya sa right side, which is ito na yun. Makikita nyo, ayan o. So, ayan yung instructions kung paano i-change yung ating PIN. Then, sa baba, medyo blur lang. Nakalagay dyan, card type, card number, pero hindi naman pinakita lahat. Then, yung dito sa pinakababa, nakalagay dito, your initiating PIN. Ito yung temporary PIN na itatype natin dun sa machine. Temporary lang yan, pero papalitan natin ng bagong PIN. So, ito yun guys, yung malinaw. Ayan. So, ito yung aking initiating PIN noon, nung hindi ko pa napapalitan. Yan o, 6 numbers yan. 752051. Yan. So, first step na gagawin nyo, pumunta kayo sa gilid ng BPI sa labas. Diba may mga machine dyan? Ang purpose guys, kung bakit natin chini-change yung PIN ng ating BPI card pagka-release sa atin is para ma-activate. Kasi kung hindi natin i-change yung PIN ng ating bagong BPI card, hindi natin siya magagamit sa transactions, hindi natin siya magagamit sa ATM machine para sa pagbabalance ng ating pag-i-inquire ng ating balance, para sa pag-withdraw ng cash, hindi natin siya magagamit kung hindi mo na siya ma-change PIN o ma-activate. So, una, pumunta kayo sa BPI machine dyan sa gilid. So, kung natatakot kayo na kayo lang mag-isa yung pumindot, lalo na kung first time nyo, pwede naman kayo guys magpatulong sa guard. Kung hindi kayo sure or medyo tinakabahan kayo, magpatulong na lang kayo sa guard. Pero kahit kayo lang guys, kahit wala pa kayong idea, madali lang naman yung instruction. So, ito, yung una,
pumunta kayo sa ATM machine ng BPI. Then, doon, insert nyo yung una, insert nyo yung inyong bagong BPI card. Meron naman doong slot, yung butas, yan yung, dyan ini-insert yung card. Then, i-ano nyo lang, i-push nyo lang, wag masyado, i-push nyo lang hanggang sa kainin siya ng machine. Second, i-enter nyo yung temporary pin. Ilagay nyo yung temporary pin, which is ito yung nasa baba. Ito, your initiating pin. Ito siya, guys. Ayan. Yung 6 numbers na yan, ito, yan yung i-enter nyo muna. Kasi yan yung temporary pin muna. Then, after nyan, dun sa may screen, sa machine, piliin nyo yung pin services. Pin services. And then, doon, i-click nyo doon, change pin. And then, ayan, gagawa na kayo ng, so, mas maganda guys, before kayo pumunta sa machine, excuse, naisip nyo na kung ano yung ipapalit nyong pin or password. Bali, 6 numbers yan guys. Yung pin na yan ay magsisilbing password ng inyong BPI card. Anytime na mag-i-inquire kayo, mag-withdraw kayo ng cash, yan na yung magiging password ng inyong BPI card. Kaya, pag-isipan nyo ng mabuti and make sure na hindi nyo siya makalimutan. Pwede nyo isulat para hindi nyo makalimutan. So, i-select nyo muna yung change pin and then ilagay nyo na yung inyong bagong pin or password. Bali, 6 yan na numbers. Then, after nyan guys, processing na yan. Then, magre-release na yan ng resibo. Tulad nito, lalabas itong resibo na ito. Ayan. Andyan yung location kung saang branch kayo ng BPI nag-change pin, yung oras at date kung kailan kayo nag-change pin, andyan yung trace number, andyan yung inyong card number at account number pero hindi naman kompleto. Then yung amount, of course, 0 pa siya kasi wala pa siyang laman. Then dapat may nakalagay dito sa baba na pin change successful. Pag lumabas yan, ibig sabihin, successful yung napalitan yung temporary pin na sinet sa ating card. Na-change nyo na sa pin or password na pinalit nyo. So, ang palugit lang nila guys, para i-change yung ating pin ay 48 hours lamang or 2 days lamang guys. Kaya nga, mas maganda pagka-release ng card sa inyo, pagka-bigay ng card sa inyo, mas maganda i-change pin nyo kaagad para hindi nyo na makalimutan, para hindi na kayo magka-problema. Kasi tulad nung nangyari sa akin, nung una akong kumuha ng BPI card, sinabi sa akin yon na i-change pin ko, pero nawala sa isip ko, nakalimutan ko hanggang 2 days na mahigit, hindi ko pa rin siya na change pin. Ayun, so mamaya ko na sabihin kung ano yung ginawa ko. So, 2 days lang guys or 48 hours lang yung palugit nila guys. So, dapat wala pang 2 days na change pin nyo na yung bago nyong BPI card. At dun naman sa tanong kung ano yung mangyayari kung hindi na change pin after 2 days, ano yung gagawin. So, after 2 days guys na hindi nyo pa siya na change pin kasi nga nakalimutan nyo or hindi nyo alam kung ano yung gagawin nyo, ang gagawin nyo guys, pumunta kayo sa pumunta kayo sa BPI branch kung saan kayo kumuha ng card. Doon kayo bumalik. And then, sabihin nyo sa kanila na ipa-reactivate nyo yung na-expired nyong temporary pin. Kasi na-expire na siya. 2 days lang kasi yung expiration ng pin. Sabihin nyo doon sa doon sa BPI na ipapa-reactivate nyo kasi hindi nyo siya na-change pin. Bawa, 3 days na. So, sabihin nyo na lang na, ma'am or sir, papa-reactivate ko po yung aking pin kasi na-expire na siya. Kasi hindi mo na change yung pin kaagad. Ayun. Ngayon, basta make sure guys na nandito pa to. Itong color gray, hindi pa nawala yung ito siya. Ito kasi yung importante, yung initiating pin, yung temporary pin. So, kung nawala itong papel na ito, nawala itong papel na ito, natapon nyo, tapos hindi pa kayo nakapag-change pin. Ang mangyayari niyan guys, di ako sure pero nabasa ko lang to sa isang legit na all about BPI na concerns.
kapag nawala ito, kasi 'di ba nandito yung temporary pin. Siyempre kapag nawala 'yan, wala tayong mailalagay na temporary pin. Or kung may mailalagay man tayo, mali, hindi naman pwedeng mali, dapat tama. So ang sabi dito, magre-request ng replacement, so bali panibago. So 'di ba nung nagpagawa tayo ng BPI card, 100 pesos yung binayaran natin. So kapag nawala tong pin mailer na to, kasi nga nandyan yung temporary pin, magre-request daw tayo ng panibago, yung replacement. Tapos, magbabayad ulit tayo ng 100 pesos. So, ganun din yung proseso. Parang kukuha din tayo ng bago. Kasi nga, nawala na yung temporary pin nun. So, yun yung ano doon. So, kung andito pa naman yan, yung ano na yan, hindi pa nawala, ang gagawin nyo lang, kapag hindi kayo nakapag-change pin after 2 days, balik lang kayo guys sa BPI branch kung saan kayo kumuha ng card. Then sabihin nyo lang doon na ipa-reactivate nyo lang kasi nag-expire na yung pin. Ganun yung ginawa ko guys nung unang kuha ko. Lagpas na ng 2 days, di ko pa siya na change pin or na-activate. Ayan yung ginawa ko, bumalik ako doon sa BPI kung saan ako kumuha ng card. Sinabi ko lang na hindi ko siya na-change pin kaagad. 2 days na mahigit. Tapos, ayun, inayos lang nila. And then, after nun, kapag na-activate na nila ulit, guys, yung inyong pin, ano nyo na kaagad? I-change pin nyo na kaagad para hindi na siya ma-expire ulit. Okay? So, ulitin ko, guys, para di kayo maguluhan. Pagka-release ng inyong bagong BPI card, mas maganda, i-change pin nyo kaagad para hindi na kayo magka-problema kasi 2 days lang yung palugit nila. So, dapat wala pang 2 days na change pin nyo na yan. Kasi, kapag lagpas na 2 days, hindi nyo pa na change pin, mag-i-expire yung pin. Okay lang naman kung mag-expire yung pin, basta andito lang itong papel na ito. Kasi andyan yung temporary pin sa loob. Ang gagawin nyo, punta lang kayo sa BPI, kung saan kayo kumuha ng card, sabihin nyo lang doon na, ma'am, ipapa-reactivate ko lang yung aking pin kasi nag-expire. And then, ayun, kapag na-activate na nila, huwag nyo nang kalimutan na i-change pin kagad para hindi siya mag-expire ulit. Kasi, otherwise, kung nawala to at hindi nyo pa na-change pin, ganon yung mangyayari. Back to zero kayo, replacement, magbabayad ulit kayo ng 100 pesos. Parang kukuha ulit kayo ng panibagong BPI card. So, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Pero yung pag-change pin guys, walang bayad yon, walang yon, free lang yon. So, dapat lumabas ito, ulitin ko, lumabas itong pin change successful sa resibo. Para maka-assure tayo na napalitan nyo na talaga yung pin. So, yung pin na yun guys, tandaan nyo kasi yun na yung magiging password ng inyong BPI card every time na mag-i-inquire kayo ng balance, mag-withdraw at iba pang mga transactions. So, yung pag-purpose ng change pin guys, ulitin ko lang, ay para ma-activate yung ating BPI card. Para magamit natin siya sa ATM machine, sa ating balance inquire at sa ating pag-withdraw ng cash at iba pang mga transactions. Ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Sana after nyo ito mapanood ay nabigyan ko kayo ng konting idea tungkol dito. At kung meron pa kayong mga katanungan guys, ay i-comment nyo na lang sa baba. At pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag nyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. And always remember, worrying is a waste of time. It doesn't change anything. Instead, it messes with your mind and steals your happiness. Ayun lamang po yung aking video sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. God bless!